Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. May malaking pagbabago sa direksyon at lakas ni Bagyong Ada. Ayon sa mga modelo, posibleng mag-recurve pabalik at tuluyan tumama o mag-landfall ang bagyo at tatawirin ang kalupaan ng bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, nararanasan ang maalon at malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Bicol Region habang ang Tropical Storm Ada ay patuloy na kumikilos pa hilagang kanluran sa ibabaw ng coastal waters ng Catanduanes. Batay sa pinakauling datos, ang sentro ng Bagyong Ada ay tinatayang matatagpuan sa coastal waters ng Pandan, Catanduanes. Taglay na nito ngayon ang maximum sustained winds na umaabot sa 95 kilometers per hour at pagbugsong hangin na umaabot hanggang 115 kilometers per hour at may central pressure na nasa 1,000 hectopascals. Sa kasalukuyan, kumikilos ngayon si Ada pa north-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Ang malalakas hanggang gale force na hangin nito ay umaabot na hanggang 500 kilometers mula sa sentro ng bagyo. Kaya't hindi lamang ang malapit na bahagi ang naapektuhan, kundi maging ang mas malawak na sakop ng Bicol at karatig dagat at dahilan upang manatiling apektado ng masamang panahon ang mga karatig lugar sa silangang bahagi ng bansa. Sa kasalukuyan, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa ilang lugar sa Luzon. Sa ilalim ng signal na ito, inaasa ng gale force winds na maaring maranasan sa loob ng susunod na 24 oras. Ang lakas ng hangin ay maaring umabot mula 65 hanggang 90 kilometers per hour na may minor hanggang moderate na banta sa buhay at ari-arian. Kasama sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 2 ang silangang bahagi ng Camarines Norte, ang silangan at gitnang bahagi ng Camarines Sur, pati ang buong lalawigan ng Albay at Catanduanes. Sa mga lugar na ito, inaasa ng malalakas at pabugso-bugsong hangin na maaring magdulot ng pagkasira ng may hinang instruktura, pagbagsak ng puno at pagkaantala ng mga aktibidad sa lupa at dagat. Samantala, Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman ang nakataas sa mas malawak na sakop ng Luzon at Visayas. Sa ilalim ng signal na ito, inaasahan ang malalakas na hangin na may bilis na 40 hanggang 60 kilometers per hour. Ang posibleng epekto nito ay minimal hanggang minor na banta sa buhay at ari-arian. Sakop ng signal number 1 sa Luzon ang timog silangang bahagi ng Isabela, ang Aurora, ang silangang bahagi ng Quezon, kabilang ang Polillo Islands pati ang Marinduque, silangang bahagi ng Romblon, ang natitirang bahagi ng Camarines Norte at Camarines Sur, kasama ang Sorsogon at Masbate. Sa Visayas, saklaw nito ang Northern Samar, ang hilaga at gitnang bahagi ng Eastern Samar, gayon din sa hilaga at gitnang bahagi ng Samar at Biliran. Ayon naman sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa ngayong araw, inaasahan ng malawak at matinding buhos ng ulan lalo na sa silangang bahagi ng Luzon at ilang lugar sa Visayas. Pinakamataas ang inaasang ulan sa Catanduanes at Camarines Sur na may 100 hanggang 200 mm na dami ng ulan sa loob lamang ng ilang oras. Ang ganitong dami ng ulan ay sapat upang magdulot ng malubhang pagbaha, mabilis na pag-apaw ng mga ilog at sapa, at pagkakaroon ng landslide lalo na sa mga lugar na bulubundukin at may matatarik na dalisdis. Samantala, inaasahan naman ng 50 hanggang 100 mm ng buhos ng ulan ang Quezon, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at Northern Samar, bagamat mas mababa kumpara sa mga lugar na nasa ilalim ng mas matinding buhos ng ulan. Nananatili pa rin ang banta ng pagbaha sa mababang lugar, pag-ipon ng tubig sa mga urban area, at posibleng pagkagambala sa transportasyon at mga pangunahing serbisyo. Tandaan mga kababayan na maaring mas lumakas pa ang ulan sa mga kabundukan at elevated areas kung saan mas mabilis ang pag-agos ng tubig pababa sa mga kapatagan. Dagdag pa rito, mas lumalala ang epekto ng pag-ulan sa mga lugar na dati nang binasa ng ulan sa mga nakaraang araw dahil malambot na ang lupa at mas madali na itong gumuho o bahain kahit sa panandaliang malakas na pag-ulan. Para naman sa coastal water condition sa hilagang baybayin ng Camarines Sur at Catanduanes, asahan ang napakabagsik na alon na maaring umabot sa 5.7 meters na may tuturing na very rough seas.
Ang ganitong kalagayan ay resulta ng malalakas at tuloy-tuloy na hangin na umiikot sa paligid ng bagyo. Samantala sa baybayin ng Camarines Norte, inaasahan ng alon na may taas na maaaring pumalo sa 5 meters. Dito pinagsasama ang epekto ng direktang impluensya ng bagyo at ang hugis ng baybayin na maaaring magpataas pa ng alon habang papalapit ito sa mababaw na bahagi ng dagat. Dahil sa ganitong sitwasyon, lubang mapanganib ang paglalayag para sa lahat ng uri at laki ng sasakyang pandagat. Mahigpit na pinapayuhan ang lahat ng marino at mangingisda na manatili muna sa pantalan o kung nasa laot na ay humanap agad ng masisilungan daungan hanggang sa humupa ang hangin at alon. Aabot naman sa 4.5 meters ang taas ng alon sa baybayin ng Isabela at Hilagang Aurora, pati sa silangang baybayin ng Polillo Islands at Catanduanes. Inaasahan naman ng RAPSIS na aabot sa 4 meters ang alon sa Babuyan Islands, sa silangang baybayin ng mainland Cagayan, gayon din sa Albay at Sorsogon, pati sa Ilaga at silangang baybayin ng Northern Samar. Sa mga lugar na ito, nagkakaroon ng wave peeling at wave detraction kung saan nag-iipon ng enerhiya ang alon dahil sa pabago-bago ng lalim at direksyon ng baybayin, kaya't nagiging mas mapanganib ang kondisyon ng dagat kahit hindi direktang tinatamaan ng sentro ng bagyo. Ayon naman sa latest track at intensity outlook ni Bagyong Ada, hindi lamang sa mismong landfall area mararamdaman ang epekto ng Bagyong Ada, kahit ang mga lugar na nasa labas ng inaasahang daraanan ng sentro ng bagyo ay maaari pa ring makaranas ng malalakas na ulan at mapanganib na hangin. Sa galaw ng bagyo, inaasahang kikilos si Ada pahilagang kanluran ngayong araw bago ito unti-unting lumihis pahilaga hanggang hilagang silangan. Bukas at sa mga susunod na araw, inaasahang maglalaro o iikot ang direksyon ng bagyo sa karagatan sa silangan ng Luzon, isang senyales na maaring manatiling malapit ang sentro nito sa bansa sa mas mahabang araw. Gayunpaman, posible pa ring magbago ang inaasahang track sa mga susunod na 24 oras dahil mananatiling sensitibo ang galaw ng bagyo sa mga pabago-bago sa hanging umiiral sa paligid nito. Kaya't patuloy ang mahigpit na pagbabantay sa kilos ni Bagyong Ada. Pagdating naman sa lakas ng bagyo, inaasang mananatiling isang tropical storm si Ada habang ito ay nasa karagatan ng silangan ng Luzon. Subalit hindi inaalis ang posibilidad na ito ay lalakas pa at umabot sa antas ng severe tropical storm depende sa kondisyon ng karagatan at atmosphere sa paligid nito. Sa bandang uli, inaasang unti-unti itong hihina at magiging isang tropical depression pagsapit ng Martes ng hapon o gabi, January 20. Dulot ng malakas na surge ng northeast monsoon na nagpapahina sa organisasyon at lakas ng bagyo. So ulitin lang natin mga kababayan, lubhang apektado ng Bagyong Ada ang Bicol Region, lalo na ang Catanduanes, Camarines Sur, Albay at mga karatig lalawigan, pati na rin ang ilang bahagi ng silangang Luzon at silangang Visayas. Sa mga lugar na ito, patuloy na naranasan ang malalakas na ulan, pabugso-bugsong hangin at mapanganib na kondisyon ng karagatan na nagdudulot ng seryosong banta ng pagbaha, landslide at pagkagambala sa kabuhayan at transportasyon. Kumikilos ang bagyo, pahilagang kanluran at inaasang unti-unting lilihis, pahilaga hanggang hilagang silangan sa mga susunod na oras habang nanatili ito sa karagatan sa silangan ng Luzon. Dahil sa direksyon ito, maaari magtagal ang masamang panahon sa ilang lugar kahit hindi direktang dadaanan ng sentro ng bagyo, lalo na sa mga reyong nasa silangang bahagi ng bansa. Paalala sa ating mga kababayan na manatiling mapagmatsyag, iwasan muna ang paglalakbay sa dagat at bantayan mabuti ang antas ng tubig sa mga ilog at mababang lugar. Para sa mga nakatira sa landslide prone at flood prone areas, mahalagang makinig sa abiso ng inyong lokal na pamahalaan at maging handa sa agarang paglikas kung kinakailangan. Manatiling nakamonitor dito sa ating channel dahil patuloy kaming maghahatid ng pinakabagong update tungkol sa lakas at direksyon ng bagyo at sa magiging lagay ng ating panahon, at huwag kalimutang mag-ingat ngayon nakakaranas tayo ng sunod-sunod na pag-ulan.